So ayan, mga kabayan ko, kumusta po kayo? Nandito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment dito sa aking YouTube channel. At mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na mga OFW. Kumusta po kayo? At ingat-ingat kayo dyan, yung mga OFW sa Middle East. Alam kong merong dyan, gera dyan sa Middle East. Iran versus US. Shout out sa inyo. Mga kabayan ko dyan, ingat kayo lagi dyan. Okay? Dito naman sa Pilipinas, ganoon din. Ingat kayo mga kabayan ko. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyo. Welcome po kayo sa YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, share, and comment. Okay? Shout out sa mga Chris Fanatic, Chris na supporter. Kay Pugo Biyahero, shout out sa mga viewers ni Pugo Biyahero, sa kanyang team. Ingat kayo sa pag-mission niyo araw-araw. Lalo kay Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Jack, shout out sa inyo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, mga viewers ko. At malayo sa karamdaman. Okay? Tuloy tayo. Ito mga kabayan ko, bibigyan ako ng comment patungkol dito kay Chris at kay Pugo Biyahero. Doon sa kanyang live, mga kabayan ko, napanood ko yung sinasabi ni Chris na hindi pala niya kilala ito si Pugo Biyahero. Mga kabayan ko. Sabihin, sa personal niya kilala, napupanood niya lang sa Facebook, ganun. Ang una pala dito nakakilala kay Pugo Biyahero, mga kabayan ko, yung atin niya na si Inday Ugdot. At nung time na yon, mga kabayan ko, ay nandoon siya, kung makita natin sa upload video ni Pugo Biyahero, na nandoon siya doon sa malapit sa bahay ng tiyahin niya. Dahil nga itong tiyahin niya, tinutulungan ni Pugo Biyahero, dahil sira-sira nga raw yung bahay, at ipinapaay si Pugo Biyahero. So, aksidente mga kababayan ko, yung pagkakakita kay Krishna ni Pugo Biyahero. At yun, sinabihan siya ng ate niya, ayan si Pugo Biyahero, yung tumutulong sa tita natin, yan siya oh. Malay natin, sabi ng ate niya, sana madiscover ka ni Pugo Biyahero. Sabi naman ni Chris, sagot niya sa atin niya na nagiinip kaya yata ng gising eh. So, ibig sabihin, hindi naasahan talaga, mga kabayan ko, ni Chris na ma-discover siya ni Pugo Biyahero at may bablog siya ni Pugo Biyahero. Kaya nung makita siya ni Pugo Biyahero at sinabihan siya, hintay mo ako dyan, at siyempre kakausapin muna ni Pugo Biyahero yung tiyahin niya dahil nga doon sa pinapagawang pabahay, mga kabayan ko. Kaya yun, sabi ni Chris nung sabihin sa kanya yun, kinabahan siya. At ganoon din, sinabihan siya sabi niya, di malaman kung si Peter Paul, sinabihan siya na huwag ka rin aalis dyan at babalikan ka ni Pugo Biyahero. So nung sabihin daw sa kanya yun, kinabahan na siya. Di ba? So, salita mga kabayan ko, dito makikita lang natin na talagang blessing in disguise yung pagkakadiscovery kay Krishna ni Pugo Biyahero. At ang kagandahan dito, yun nga, natulungan niya. Di ba? Natulungan ni Pugo Biyahero si Krishna at nakilala nga natin. At dumami yung supporter, dumami yung humanga dahil nga sa kasipagan niya bilang isang dalaga. Na dapat ang isang dalaga ay nasa bahay lang, nag-aayos ang bahay, o naglilinis sa bahay. Pero hindi ganoon si Krishna. So ganoon, pinapaliwanag niya rito na talagang ang nakakakilala pala dito kay Pugo Biyahero, dahil idol pala ito si Pugo Biyahero, nung ate niya na si Inday Ugdot. So yun, doon nagsimula na na-discover siya ni Pugo Biyahero. Dahil nung time na yon, pumunta si Krishna doon sa bahay ng tiyahin niya at ng tiyuhin niya dahil nga tumutulong siya doon sa pagtatanim ng kakao. So, sa pagtatanim ng kakao at pag-uuling doon sa ginagawa ng tiyuhin niya na kapatid ng mama niya. So, ganun ang nangyayari. Kaya, swerte talaga, masabi natin, na na-discover siya ni Pugo Biyahero. Di ba ganun yung mga Chris Fanatic, mga viewers si Krishna, mga solid supporter ni Pugo Biyahero, di ba?
Di ba ganun yun? Siyempre, swerte talaga siya dito sa pangyayari na natagpuan siya ni Pugubiero. Bakit? Yun ang time talaga na naituro kay Pugubiero si Krishna. Dahil napakasipag nga. Siguro, pa na rin ng Panginoon na itong dalaga na tutulungan mo. Siguro gano'n, di ba? At hindi na may naasahan na makikilala natin si Krishna dito. Di ba? Ito, pakinggan natin sinasabi ni Krishna. Kumuha ko doon sa video clip niya. Okay? Ito. Pasok! Sa barko yun. Anong first time nakita mo sa surfboard? Wala, kinabahan lang, or nagulat lang ako kasi sabi ko, hala, si Pugong Bihero. Sabi ko gano'n. Kasi sa social media ko lang siya mapanood sa Facebook dati or sa YouTube. Pero ang nanonood naman talaga sa kanya dati is si Inday Ugdot. Kasi idol siya ni Inday Ugdot. Pinapanood siya. Tapos sabi ni Inday Ugdot sa akin, tingnan mo si Pugong Bihero. Sabi ko, sino Pugong Bihero? Kasambay pa kami. Sabi niya, yung tumutulong sa ano. Tapos, tingnan mo, ayan, may tinulungan siya malapit sa atin. Tapos sabi niya, hindi, sana matulungan din natin ng Pugong Bihero. Sabi ko, huwag kang managinip na gising boy. Ganun. Siya, baka lang naman, gano'n. Pero nung nakita ko sa circle lang, wala, parang naano lang ako. Kasi hindi ko naman expect na gano'n eh. Ang alam ko lang eh yung sa tito ko, napukanta lang sila doon at yun, kausapin na tutulungan nila yung tito ko dahil giba nga yung bahay. Tapos, yun. Pero yung sinabi sino ba yung nagsabi sa akin? Si Kuya, si Kuya Peter na huwag daw akong aalis kasi kausapin daw ako. Doon medyo kinabahan ako. Kasi baka mag-i-English yun, may bubo ako eh. Wala akong masagot. Tanga-tanga ako sa video niya. Pero nung nagtatanim ka ng kakao, tas di ba interview ka ni Sir Paul, second interview, at yung iba na tingin ni Sir parang ano naman to. Nung second interview ni Sir Paul sa akin, kakawan ako nun kasi sayang naman yung araw nun na wala akong gagawin. Ininag-cornal ako nun. Ang tanim ng kakao. At sobrang nag-enjoy ako dun kahit pagod kasi tuk-tuk yun eh, yung pag ganun na lupa. So, nakakapagod yun. Pero, okay naman kasi nung yung time na yun, yung 500 ang kada araw, sobrang laki na yun. Parang naisip ko, so laki na na ito. Wala na akong ginagawa. Kasi dati nga, nag-journal ako eh. 100 lang yung araw dati. At ako'y mahilig talaga ako sa mga ganong trabaho guys, yung mas papipiliin pa akong ng mga ganong trabaho kasi maiwan ako sa bahay. Pag nasa bahay ako, wala akong magawa. Gusto ko nakahiga lang ako pag nasa bahay. Kaya ayoko mag-stay ng bahay. Gusto ko yung may ginagawa ako. Kaya mas pinipili ko na kasi ayoko din tutusan ako. Pag nasa bahay ako, tutusan ako, magagalit ako. Kaya piliin kong magtrabaho sa bukid or yung magbubuhat ng mga mabibigat. So, yun, di ba? Mga kabayan ko. Yan ang sinasabi ni Krishna. Hindi talaga maiwasan yan na matsambahan talaga. Tsamba-tsamba lang talaga eh. Ang kagandahan dito mga kabayan, tinulungan ni Pugubiero si Krishna at nakilala natin. Di ba? Nagkaroon sila ng teleserye at hinangaan ng marami, sinuportahan ng marami.
Di ba? So maganda yung pagkakadiscover sa kanya ni Pubero. Di ba? Tapos, naging sila ni Pubero. Di ba? Kasi kung hindi naman sila naging, ibig sabihin, hindi naman sila naging sila ni Pubero at ni Krishna, hindi ganun yung mga pag lalambing ni Pugubera kay Krishna sa pag mga napapanood natin mga upload video. Di ba? So, ganun niya iningatan to si Krishna. Kaya sabi ni Krishna, mas gugustuhin pa nga niya yung, mga kabayan ko eh. Mas gustuhin pa niya yung nandoon sa bukid, sa pagsasaka kasi hindi siya sanay na nandoon lang sa bahay. Pag nasa bahay lang siya, gusto niya, umiga lang. So, ayaw niya kumilos. Mas gugustuhin pa niya yung nandoon sa bukid, tumutulong-tulong sa kanyang ama sa sa pagsasaka at ganoon din sa tiyuhin niya. Basta nga importante, kumikita siya. Di ba? Minsan, binabayaran lang daw siya ng 100. So, okay na sa kanya yun. At least kumikita siya. O, di ba? Tapos, panood pa natin sa mga previous upload niya na namasukan siya bilang kasambahay. Doon sa kay Pugubero sa kanyang mismo. Sa kanyang upload video ni Pugubero, di ba? Nung interviewin siya, kung ano yung dati niya magtrabaho. Trabaho siya sa kasambahay, sa city, sa Davao City. O, di ba? At pumasok din siyang, tawag dito, yung sa isang, yung cellphone store. Di ba? Sa mga gadget ng cellphone. Nagtrabaho din siya. Napaliwanag niya rin. Napanood natin doon sa upload video ni Krishna. So, ganoon siya. Ayaw niya yung nakatambay siya. Kaya gusto niya yung kumikilos. Kaya, nakahanga-hanga. Di ba? Kahanga-hanga talaga ito si Krishna. Nakakabilib. Bilang isang, bilang isang dalaga, ay hindi niya matiis na hindi siya tumutulong sa kanyang pamilya. So, ngayon, nakilala na natin, di ba? Ginagawa niya na ngayon. At, siyempre, nagbablog na siya at nakilala na natin. Ito naman, ngayon, ang pagbawi niya sa kanyang pamilya. At ito nga, nagpapagawa nga siya ng farmhouse. Kung napanood niyo yung aking previous upload, di ba, nagpapagawa siya, ang nag-vlog na doon, yung kapatid niyang si Sarah Jane, di ba? Dahil nga, hindi pa niya kayang kumilos dahil galing siya sa ospital. Hinihingal pa rin siya, siguro. Matake siguro yung kanyang sakit sa tiyan, dahil nga may ulcer nga siya. So, ang pinabalag niya muna ay yung kanyang kapatid Sarah Jane. Ang kagandahan naman kay Sarah Jane, parang si Krishna din kung kumilos, magkikilos, at palabiro din. Masayahin din. Hindi ka mabuboring sa kanyang mga sinasabi. Habang siya ay nandoon tinutur tayo doon sa pinapagawang farmhouse ni Krishna. At maganda, up and down mga kababayan ko. Kaya pag natapos to, sigurado, makikita natin yung tono ng kagandahan ng farmhouse na pinapagawa ni Krishna. So maganda. Ganun ang mindset ni Krishna. Dapat gayahin to ng mga kadalagahan sa panahon natin ngayon. Di ba ganun yun? Dapat ganun. Nangangarap ka para sa pamilya. So ganun si Krishna. Nangangarap siya, hindi lang para sa kanyang sarili, para na rin sa kanyang pamilya. Di ba ganun yun, mga kabayan ko? Share sa akin, mga kabayan ko dyan, mga Krishna supporter, mga solid supporter ni Krishna. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe lang po kayo, like, share, and comment. Wala pong bayad dyan. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikap.